Sa ilalim ng matatayog na gusali at kislap ng mga ilaw sa lungsod, may isang realidad na pilit nating ikinukubli. Ayon sa United Nations, ang Sustainable Development Goal number 1 o kilala bilang No Poverty ay may iisang layunin, kundi wakasan ang kahirapan sa lahat ng anyo nito saan man sa mundo. Ngunit para sa milyong-milyong Pilipino, ang kahirapan ay hindi lamang isang numero sa estadistika. Ito ay isang siklo at isang pader na tila walang pintuan. Ang SDG 1 ay hindi lamang tungkol sa kawalan ng pera. Ito ay tungkol sa kawalan ng pagkakataon, kawalan ng sapat na nutrisyon, malinis na tubig, at maayos na edukasyon. Kapag ang lahat ng pinto ay nagsara, kapag ang katawan ay pagod na sa paghahanap ng trabahong hindi naman sila tinatanggap dahil sa kakulangan ng pinag-aralan, saan sila lulugar? Dito pumapasok ang pinakamasakit na anyo ng desperasyon. Isang sitwasyon kung saan ang dangal ay isinasantabi kapalit ng ilang sentimo para sa kumakalam na sikmura. Ang panlilimos, madalas nating iwasan ang kanilang tingin. Minsan, hinuhusgahan natin sila o sinasabing tamad, ginagawa itong negosyo. Ngunit sa likod ng bawat nakalahad na palad, may isang kwento ng sistemang nabigo. Hindi nila pinili ang mainit na semento. Hindi nila pinili ang usok ng mga sasakyan. Ang panlilimos ay hindi isang karera. Ito ay isang sigaw para sa tulong na hindi maibigay ng lipunan. Kami ang ikatlong pangkat mula sa BSBA 1B at ito ang aming dokumentaryo patungkol sa poverty. Ang panlilimos ay hindi lamang tungkol sa bariya. Ito ay tungkol sa dignidad na hindi isinasalba. Sa bawat kamay na nakalahad, may kwento ng pangarap na naudlot at sistemang nagkulang. Hindi sapat na tingnan lang natin sila bilang bahagi ng trapiko. Ang tunay na solusyon ay wala sa pagbibigay ng bariya, kundi sa pagbuwag sa kadena ng kahirapan na nagpapanatili sa kanila sa kalsada. Panlilimos. Para sa marami, ito ay istorbo sa kalsada. Ngunit, para sa libo-libong Pilipino, ito ang tanging paraan upang manatiling buhay sa isang bansang pilit bumabangon mula sa krisis. Hindi biro ang bigat ng kahirapan sa bansa. Ayon sa survey ng Social Weather Stations, noong huling bahagi ng 2024, umabot sa 63% ng mga pamilyang Pilipino ang itinuturing ang kanilang sarili na mahirap. Ito ang pinakamataas na antas sa loob ng 20 taon. Bagamat, ayon sa opisyal na datos ng Philippine Statistics Authority, ang poverty incidence ay bumaba sa 22.4% noong unang bahagi ng 2023. Ramdam pa rin ang hapdi ng inflasyon. 14.2 Pilipinong pamilya ang nagtuturing sa kanilang sarili na mahirap nitong Setyembre 2025. 41% ng mga pamilya ang nagsasabing sila ay food poor o kulang ang kakayahan na makabili ng sapat na pagkain. Sa ilalim ng Presidential Decree No. 1563 o ang Anti-Mendicancy Law, ipinagbabawal ang panlilimos
at ang pagbibigay ng limos. Ang layunin upang maiwasan ang eksploitasyon, lalo na sa mga bata. Ngunit sa mata ng mga taong walang trabaho at walang matuluyan, ang batas ay tila isang pader na humaharang sa kanilang huling pag-asa. Sa gitna ng ingay ng EDSA at init ng kalsada, may isang tunog na hindi nawawala. Ang kalansing ng barya. Isang kamay na nakaunat, isang munting sobrang iniabot sa jeep, o isang bata na kumakatok sa bintana ng sasakyan. This is the pace of panlilimos or mendicancy. But behind every extended hand is a deeper story of a system failing its people. Ay nako, ganito ba talaga ang buhay? Ang hirap, nakakapagod. Ay, gustong gusto ko ng sumuko. Pero hindi pwede. May pangarap ako. Ako si Eugene de la Cruz. Dati akong pulube at namamalimos. Ngunit sa pagsisikap, nagawa kong makapagtapos. Pero hindi naging madali ang aking kalbaryo. Sabi nila, ang tahanan ang pinakaligtas na lugar sa mundo. Ngunit para kay Eugene, ang pag-amin sa kanyang tunay na pagkatao ang naging mitya ng kanyang kalbaryo. Sa halip na pagtanggap, pagtataboy ang nakuha niya mula sa sariling lola at sa isang iglap, naging tahanan niya ang malamig na kalsada. Hoy! Ano gawa mo dyan? Bawal bakla sa Chinese! Layas ka! Layas! Layas ka! Nagsimula ang lahat ng ito nung ako ay pinalayas ng sarili kong pamilya dahil lamang sa aking kasarian. Sa murang edad, wala akong ibang alam na pupuntahan o ibang paraan upang mabuhay, kundi ang maging palaboy. Tatlong taon akong namamalimos, pagala-gala at naghahanap ng pagmamahal ng isang pamilya. Ilang taon ang lumipas na ang kalsada ang naging kanyang silid tulugan. Natuto siyang ilahad ang kanyang kamay, hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan niyang mabuhay. Bawat baryang nalalaglag sa kanyang palad ay may kalakip na pait at pangarap na makaahon sa putikan ng kahirapan. Dumating ang araw na muli niyang nakita ang kanyang ama. Gusto! Gusto! Alimus! Ano ko nandun ka sa lola mo? Akala ni Eugene, tapos na ang kanyang kalbaryo. Akala niya'y tapos na ang hirap, ngunit ibinigay lamang siya nito sa iba. Ate? Oh, ano po rito kayo? Anak, si Eugene nga pala yung anak ko. Siya na ba? Lalaki niya na! Grabe, mas matangkad pa sa'yo! Ay, yun na nga. Ba't pala nandito kayo ni Eugene? Yun nga ate, pwede ba kita makausap sa gilid? Pwede naman. Eugene, pwede upo ka muna sa gilid. Tungkol saan pa rin pag-uusapan? Medyo importante kasi ito ate. O sige, pasok ka muna sa mga ipito. Yun nga ate, medyo nakakahiya. Pero pwede ba sa'yo muna si Eugene? Ano? Narinig mo ba yung sinasabi mo? Iiwan mo sa akin yung anak mo? Eh, kami nga mismo na mga bata naghihirap na rin kami. Tapos sa akin may papasa yung responsibilidad mo bilang ama. Yun nga ate, pupunta nga ako Bicol para makapaghanap ng trabaho. Alam mo namang walang-wala pa ako ngayon. Sige na, sige na. Basta,
Yung responsibilidad mo sa anak mo ha. Huwag mong iiwan at babalikan mo yan dito pag nakahanap ka ng trabaho. Akala ko, mararamdaman ko na uli ang pagmamahal ng tunay kong pamilya. Eugene! Pumasok ka muna dito. Bakit? Since nandito ka na rin naman, simula ngayon sa amin ka natitira kasi yung tatay mo is maghahanap ng trabaho sa Bicol. Pero huwag ka mag-alala kasi pag-aaralin kita. Ganun po ba, tita? Sige po, salamat po. Doon, muli siyang nagsimula sa isang pamilyang sapat lang ang kinikita para sa isang araw. Ngunit si Eugene, hindi sumuko. Ang kahirapan ay hindi naging hadlang, kundi naging mitya ng kanyang pagsusumikap. Ginamit niya ang ballpen at papel bilang sandata. Sa bawat medalya at award na kanyang nakuha, ipinadama niya sa mundo na ang isang batang galing sa panlilimos ay may talinong kaya makipagsabayan. Nakapasa siya sa iba't ibang universidad. Isang hakbang na lang, malapit na ang pangarap. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Ang perang pinag-ipunan niya ng matagal para sa isang laptop na gagamitin sa kolehiyo ay naglaho na parang bula. Oh, Eugene, bakit naiyak ka? Tita, nascam po ako eh. Gumuho ang mundo ni Eugene. Sa puntong iyon, parang bumalik siya sa simula. Muling nailahad ang kanyang kamay, ngunit sa pagkakataong ito sa harap ng screen ng cellphone. Piso para sa pangarap. Ang post na iyon na puno ng desperasyon at pag-asa ay nakarating sa isang opisyal ng kanilang bayan. Nakita nila hindi lang ang pangangailangan, kundi ang pusong hindi marunong sumuko. Isang laptop ang inihandog sa kanya, isang susi para sa kanyang kinabukasan. Ngayon, tinitignan ni Eugene ang kanyang nakaraan ng may ngiti. Ang batang pinalayas, ang batang namulubi, at ang batang na-scam ay ang parehong tao na ngayon ay patuloy na lumalaban. Dahil ang tunay na tagumpay ay wala sa kung gaano ka kadalas na dapa, kundi kung paano ka bumangon at nagpatuloy, bitbit ang iyong pangarap. Grabe, ang layo na pala na narating ko. Hindi naging madali ang buhay ni Eugene. Sa bawat barya na bumabagsak sa palad niya, hindi lang gutom ang sinusubukan niyang itawid. Sa bawat tunog ng metal na tumatama sa plastik na baso, naroon ang bulong ng isang pangarap na pilit ibinabangon mula sa dumi ng lansangan. Isang pangarap na hindi na sana niya kailangang iabot ang kanyang kamay sa gitna ng mausok at mabilis na mundo. Ang kwento ni Eugene ay hindi lamang isang istatistika ng PSA o isang paksa sa balita. Ito ay refleksyon ng libu-libong Pilipino na ang tanging sandata sa araw-araw ay lakas ng loob at panalangin. Ang panlilimos ay hindi isang madaling pagpili. Ito ay madalas na huling hininga ng mga taong nalunod na sa malalim na balon ng kakulangan at kawalan ng pagkakataon. Madaling magbigay ng barya at pagkatapos ay lumakad palayo. Mas madaling umiwas ng tingin dahil sa takot na baka ang ating awa ay hindi sapat. Ngunit ang pader na naghihiwalay sa atin sa mga tulad ni Eugene ay hindi gawa sa semento, kundi sa kawalan ng pag-unawa. Sa likod ng madungis na muka ay isang ama, isang anak, at isang tao na may dignidad na pilit na niyuyurakan ng tadhana. Sa pagtatapos ng dokumentaryong ito, ang hamon ay hindi lang para sa gobyerno o sa mga institusyon. Ang hamon ay para sa ating lahat na nakasaksi sa buhay ni Eugene. Hanggang kailan tayo magiging piping saksi sa siklo ng kahirapan? Hanggang kailan natin tatanungin kung bakit sila nasa kalsada, sa halip na itanong kung paano natin sila matutulungang makaalis doon?
Ang kahirapan ay may muka. Ito ay may pangalan. Siya si Eugene de la Cruz. At sa bawat pagkakataong tayo ay tumitingin sa kanyang mga mata, naway makita natin ang ating sarili dahil sa huli, ang laban niya para sa dangal ay laban nating lahat. Dahil walang barya ang makakatumbas sa halaga ng isang buhay na nahanap muli ang kanyang pag-asa.